Magandang araw mga kaibigan. Maligayang pagdating sa episode na ito na sumusuway sa grabidad tungkol sa moonwalk na pinasikat ni Michael Jackson, ngunit hindi siyang nagpasimula. Ang moonwalk ay matagal nang naimbento bago pa man, pero hinawakan niya ito at ginawa niyang ginto. At palaging maalala ng mga tao ang mga hakbang na ito dahil sa kanya. Mga unang kislap ng moonwalk, mga hakbang paurong at ang ilusyon ng paglutang. Ang moonwalk, isang nakakabighaning galaw sa sayaw, dahil sa ilusyon nitong parang pag-slide paurong, ay mayaman sa kasaysayan na una pa sa iconic na pagtatanghal ni Michael Jackson. Bago pa man ito tawagin na moonwalk, ang mga mananayaw tulad ni Charlie Chaplin ay nag-eksperimento na sa mga hakbang na ginagaya ang pakiramdam ng paglutang o walang kahirap-hirap na pag-usad sa sahig. Ang mga sinaunang bersyon na ito, nakalasang tinatawag na mga hakbang paurong o mga slide, ay mayroong masalimuot na galaw ng paa na lumilikha ng visual na hindi pagkakapareho sa pagitan ng galaw ng mananayaw at ng kanyang totoong direksyon. Matutunton natin ang mga bersyon na ito pabalik sa dekada 1930, kung saan isinasama ng mga mananayaw ang mga banayad na hakbang paurong sa kanilang mga routine. Ang mga galaw na ito ay kadalasang mabilis lang, halos nakatago sa loob ng masalimuot na koreografiya. Gayunpaman, nagbigay sila ng pahiwatig sa posibilidad ng paglikha ng ilusyon ng pag-urong habang parang sumusulong. Ang mga naunang innovator na ito ay gumanap ng mahalagang papel sa paglalatag ng pundasyon para sa ebolusyon ng moonwalk. Ang mga hakbang paurong noong dekada 1930 ay nag-evolve, naging mas prominente at estilisado sa mga sumunod na dekada. Ang mga mananayaw ay nagsimulang mag-eksperimento sa iba't ibang ritmo at tempo na isinasama ang mga slide, hop at galaw ng balakang sa kanilang galaw ng paa. Sa panahong ito ng pag-eksperimento, isinilang ang mga galaw na halos kapareho ng kilala natin ngayon bilang moonwalk. Bagaman madalas itong nanatiling walang pangalan o tinatawag sa iba't ibang katawagan sa loob ng iba't ibang komunidad ng sayaw. Ang mga pioneer na ito, bagaman madalas ay hindi kilala, ay napakahalaga sa pagpapalawak ng mahangganan ng kung ano ang posible sa galaw ng paa at ilusyon sa sayaw. Cab Calloway at Bill Bailey, mga maestro ng mapanlinlang na galaw ng paa. Nasaksihan ng mga dekada ng 1940 at 1950 ang pagsikat ng mga artist na lalong pinino ang mapanlinlang na galaw ng paa na magiging moonwalk. Kabilang sa mga pioneer na ito sina Cab Calloway, ang charismatic na conductor at mga awit, at si Bill Bailey, isang kilalang tap dancer na kapwa nagsama ng mga katulad na galaw sa kanilang mga pagtatanghal. Si Cab Calloway, na kilala sa kanyang masiglang presensya sa entablado, ay madalas na sumusulong paurong habang nagpe-perform na lumilikha ng pakiramdam ng pagkawalang timbang na nakakabighani sa mga manonood. Si Bill Bailey, isang maestro ng tap, ay nagsama ng isang galaw na tinatawag na back float sa kanyang mga routine. Ang galaw na ito, na kilala sa maayos at parang pag-slide nitong galaw, ay halos kapareho ng moonwalk sa pagsasagawa nito. Ang tumpak na galaw ng paa ni Bailey at ang kanyang kakayahang magsagawa ng mga transisyon sa pagitan ng mga hakbang ang nagpalabas sa kanyang back float na parang napakadali, na lalong pinahusay ang ilusyon ng paglutang sa entablado. Ang mga pagtatanghal ni Calloway at Bailey, bagaman hindi pa rin ang ganap na moonwalk, ay nagpakita ng kamanghamanghang katangian ng mga galaw na paurong at ang kanilang kakayahang pasiglahin ang mga manood. Ang kanilang mga kontribusyon sa ebolusyon ng moonwalk ay makabuluhan. Pinatunayan nila na ang gayong mga galaw ay maaring maisama sa iba't ibang estilo ng sayaw, mula sa jazz hanggang sa tap. Bukod dito, ipinakita nila na ang mga mapanlinlang na hakbang na ito ay maaring gamitin hindi lamang bilang mga transisyon, kundi bilang mga standalone na highlight na nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa mga manonood. Ang kanilang sining ay nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga mananayaw na magpapatuloy sa pagperpekto at muling pagbibigay kahulugan sa galaw. Street dance at mime, ang mga buto ng moonwalk noong dekada 1970. Ang dekada 1970 ay isang mahalagang punto sa ebolusyon ng moonwalk dahil ang street dance at mime ay nagsimulang magkaroon ng malaking impluensya sa pag-unlad nito. Ang mga lansangan ng mga lungsod ay naging tunawan ng mga bago at makabagong estilo ng sayaw, na kadalasang isinilang mula sa pagnanais ng personal na pagpapahayag at pagtanggi sa mga tradisyonal na anyo ng sayaw. Ang mga street dance na ito,
Nakilala sa kanilang raw energy at improvisational na katangian, ay niyakap ang fluidity at innovation na lumikha ng isang lugar kung saan umusbong ang moonwalk. Ang pagsasanib na ito ng dynamism ng street dance at ang mga mapanlinlang na katangian ng mime ay lumikha ng perpektong kapaligiran para umunlad ang moonwalk. Ang moonwalk, kasama ang likas na kakayahan nitong lumikha ng ilusyon ng pag-urong habang parang sumusulong, ay perpektong sumasalamin sa diwa ng innovation at visual spectacle na ito. Habang nag-evolve ang street dance, nagbigay ito ng patuloy na daloy ng inspirasyon at refinement sa moonwalk na nagtulak dito patungo sa pagiging icon nito sa susunod na dekada. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Ako nga pala si Dreamer at gaya ng sinabi ni Michael Jackson, pag-aralan ng mga dakila at maging dakila rin. Kapayapaan at pagmamahal sa lahat.